ang pagbubuntis ni Veronica sa Saudi. Pero hindi niya akalain na prinsipe pala ang nakabuntis sa kanya. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Si Veronica ay isang matapang at responsableng babaeng OFW. Lumuwas ng Saudi Arabia upang makatulong sa kanyang pamilya sa kanilang malaking utang sa probinsya ng Tayabas. Sa kanyang pagtatrabaho nakilala niya si Prinsipe Ahmed, isang gwapo at karismatikong prinsipe ng Saudi. Sa marangyang palasyo kung saan nagtatrabaho si Veronica, hindi maiwasan ang kanilang pagkikita. Madalas silang magkasalubong sa mga hallway at magkausap nga sa hardin. Dahil sa likas na kabaitan ni Veronica at angking ganda, agad siyang napansin ni Prinsipe Ahmed. Sinimulan niyang ligawan ito sa kabila ng kanilang estado sa buhay. Hindi napigilan ni Veronica ang kanyang puso na mahulog dito. Naging lihim ang kanilang pagmamahalan dahil sa mahigpit na batas at kultura sa Saudi. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayaring dumating. Nabuntis si Veronica. Dahil sa takot at pangamba, napilitan siyang umuwi ng Pilipinas nang walang paalam sa prinsipe. Sa paglisan ni Veronica, labis na nalungkot at nagalala si Prinsipe Ash. Hindi niya matanggap na bigla na nga lamang nawala ang babaeng kanyang sinisinta, ang babaeng kanyang minamahal. Sa tulong ng kanyang mga tauhan nahanap niya ang tirahan ni Veronica sa Pilipinas. Hindi nagtutubili ang prinsipe na sundan si Veronica sa Pilipinas. Sa kabila ng kanyang marangyang buhay, handa siyang makipagsapalaran at tiisin ang hirap upang makasama ang kanyang minamahal at ang kanilang anak. Pagdating ni Prinsipe Ahmed sa Pilipinas, labis na nagulat nga si Veronica. Hindi niya akalain na susundan siya nito. Veronica, hindi kita kaya mawala. Mahal na mahal kita at ang magiging anak natin, sabi nga ni Prinsipe Ash. Napaluhan na nga lamang si Veronica sa mga sinabi nito. Sa kabila ng kanyang takot at pangamba, naramdaman niya ang tunay na pagmamahal nito. Ahmed, paano ang pamilya mo? Ang kaharian mo? Tanong nga ni Veronica. Handa akong talikuran ng lahat. Para sa iyo, para sa inyo ng anak natin. Ang mahalaga ay magkasama tayo. Sagot nga ng prinsipe na tinatawag din niyang Ash. Dahil sa tunay na pagmamahalan nila sa isa't isa, nagpasya silang harapin ang lahat ng pagsubok. Sa tulong ng pamilya ni Veronica at ang kintapang ni Prinsipe Ash, nalampasan nila ang mga balakid at naging masaya sa piling ng kanilang anak. Pero ano nga ba ang buhay ni Veronica nung bata pa? At paano siya napunta sa buhay kung saan naging OFW siya sa Saudi? Sa malayong lupain ng Tayabas, Quezon kung saan dito siya isinilang? Hindi nga siya isinilang sa isang marangyang tahanan. Hindi nga siya nabigyan ng buhay na puno ng kasaganaan. Sa halip, ang kanyang mundo ay hinubog ng kahirapan, pagtsatsaga at ang walang hanggang pagmamahal para sa kanyang pamilya. Siyam na magkakapatid silang lumaki sa isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipang puno. Si Veronica bilang panganay ay maagang namulat sa mga responsibilidad na kaakibat niya ng pagiging isang ate. Sa murang edad na 10, hindi siya naglalaro ng mga manika o kahit na ano. Hindi siya nakikipaghabulan sa ibang bata. Sa halip ang kanyang mga kamay abala na nga sa pagtulong sa kanyang ina sa mga gawaing bahay, pag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid, at paghahanap buhay nga para may naisaing at para nga meron sa hapagkainan. Sa murang edad, nagbanat na nga siya ng buto. Ang kanyang ama naman na si Mang Thomas ay isang magsasaka na nagsusumikap na itaguyod ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng pagtatanim ng palay. Ngunit madalas ang kanilang ani, hindi sapat upang matugunan nga ang kanilang mga pangangailangan. Ang kanilang ina, si Aling Elena ay isang masipag na may bahay na nagtsatsaga
sa paglalaba at pamamalansya nga ng damit ng ibang tao upang kumita ng karagdagang pera. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi nawala ng pag-asa si Veronica. Sa kanyang puso mayroon ngang isang matibay na pananampalataya at isang pagnanais na magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Alam niya na ang edukasyon ay ang susi sa kanyang mga pangarap, kaya naman nagsisikap siyang mag-aral ng mabuti sa eskwela. Tuwing umaga bago sumikat ang araw, gigising si Veronica upang maghanda ng almusal para sa kanyang mga kapatid. Magluluto siya ng lugaw o kaya naman magtitimpla ng kape na may kaunting asukal. Pagkatapos gigisingin niya ang kanyang mga kapatid at sabay-sabay nga silang kakain. Pagkatapos silang kumain, maglalakad nga sila nang magkakasama papunta sa eskwela. Malayo man, pero kinakaya nila habang nakapaa. Ngunit hindi ito naging hadlang para sa kanila. Sa halip ginawa nila itong pagkakataon para magkwentuhan, magtawanan, magbahagi ng kanilang mga pangarap. Sa eskwela nagpapakita ng angking talino si Veronica. Lagi siyang nakikinig sa kanyang mga guro at nagsisikap matuto ng mabuti. Pangarap niyang maging isang guro balang araw upang makatulong daw sa iba pang mga bata na gustong-gustong matuto at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Pagkatapos ng klase, hindi siya kaagad umuwi, sa halip dumidiretso siya sa palengke upang tumulong sa kanyang ina sa pagtitinda ng mga gulay na galing sa kanilang maliit na taniman. Doon natutunan niyang ang sining ng pakikipagtawaran at ang kahalagahan ng pagtitipid. Sa gabi naman, pagkatapos silang maghapunan, tinuturuan niya ang kanyang mga nakababatang kapatid sa kanilang aralin. Nagbabasa siya ng kwento. Bago matulog, nagdarasal din nang magkakasama at nagpapasalamat sa Diyos. Sa mga sumunod na taon, lalong naging mahirap ang kanilang buhay. Nagkasakit ang kanyang ama at hindi na nga ito nakapagtrabaho pa ng maayos. Dahil dito, napilitan si Veronica na huminto sa pag-aaral upang magtrabaho at kumita ng mas malaking pera para sa kanilang pamilya. Anak, pasensya ka na talaga. Gusto naman talaga sana namin na ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo, pero ganito naman ang naging sitwasyon natin. Hindi ko nga alam kung saan ako nagkulang eh. Sinubukan naman namin ng tatay mo para umahon tayo sa kahirapan. Pero wala talaga. Ganito pa rin talaga ang buhay natin. Hinawakan lamang ni Veronica ang kamay ng kanyang magulang. Ayos lang po yun, Nay. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Magtatrabaho po ko ng maayos para po sa atin. At hindi pa naman po huli ang lahat para hindi po maabot yung mga pangarap natin. Magsusumikap ako. Gagawin natin ang lahat, magtutulungan tayo. At alam ko na ito din ang gusto ni tatay. Kaya naman, nagtrabaho siya bilang kasambahay sa isang mayaman na pamilya sa Maynila. Malayo siya sa kanyang pamilya at nakakaranas ng pangungunila. Pero tiniis niyang lahat dahil alam nga niyang malaking may tutulong ng kanyang kinikita sa kanyang pamilya. Sa kanyang pagtatrabaho, nakilala nga niya iba't ibang uri ng tao. May mabait, may masasama, may mayayaman, may hirap. Natutunan niya ang tungkol sa pagkakaiba ng buhay sa probinsya at syudad. Ano ba naman, Veronica? Bilisan mo naman dyan sa trabaho mo, babagal-bagal ki. Baka mamaya dumating na ang amo natin. Masungit sa adnya ng mayordoma nga sa pinagtatrabahuan niya. Nakala mo naman, amo kung makautos. Pero ginawa ni Veronica ang lahat para nga makuha ang tiwala nila. Opo, eto na po, ginagawa ko na po tsaka binibilisan ko naman. Napabuntong hininga na nga lamang siya at napatingala sa kalangitan. Ay, kaya mo to Veronica. Sa kabila ng pagsubok, hindi nawala ang kanyang pangarap na magkaroon ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya, para sa sarili niya. Alam niyang kailangan niyang magsumikap ng gusto upang makamit to.
Kaya naman ang marinig niyang tungkol sa pagkakataong magtrabaho sa Saudi bilang isang OFW, hindi na nga siya nag-atubiling mag-apply pa. Alam niyang malayo na naman siya sa kanyang pamilya at mahaharap na siya sa iba't ibang kultura at tradisyon. Hindi niya alam kung anong kaharapin niya. Pero handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Dahil sa kanyang determinasyon at pagmamahal, nakamit niya ang kanyang pangarap na makapagtrabaho sa Saudi Arabia. At doon sa malayong lupain, nagsimula ang kanyang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Wow! Ang ganda naman pala dito. Grabe. Sabi ko na nga ba, ibang-iba to sa Pilipinas. Pero teka, kumusta naman kaya yung kultura nila dito at saka yung mga tao dito? Pero wala nang atrasan to. Kailangan kong gawin ang lahat para umahon kami sa kahirapan. Pagdating nga ni Veronica sa Saudi, isang bagong mundo ang bumungad sa kanya. Ang init ng disyerto, ang kakaibang arkitektura, at ang tunog ng ibang lengguwahe, tila isang panaginip na unti-unting nagiging reality. Agad siyang dinala sa marangyang tahanan ng kanyang magiging amo, ang pamilya nga ni Prinsipe Ahmed. Sa simula, hindi naging madali ang kanyang trabaho. Pagamat mababait nga ang mga tao sa palasyo, kailangan nga niyang mag-adjust sa kanilang kultura at tradisyon. May mga pagkakataon na nakaramdam nga siya ng pangungulila at kalungkutan, lalo na kapag naalala niya ang kanyang pamilya sa Pinas. Ngunit hindi na nga siya sumuko pa. Ang pangarap na makatulong nga sa kanyang pamilya ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Sa araw-araw na pagtatrabaho sa palasyo, mas nakilala niya ang pamilya ni Prinsipe Ahmed. Nakita niya ang kanilang pagiging mapagbigay at mapagkalinga. Ngunit sa likod ng kayamanan, mayroon din silang mga sariling problema at pagsubok na kinakaharap. Madalas niyang makita sa Prinsipe Ash, mabala sa kanyang responsibilidad bilang prinsipe. Sa tuwing magkakasalubong sila, pinabati siya nito ng may matamis na ngiti. Ngunit sa mga ngiting yun, nakikita rin ni Veronica ang lungkot at pagod sa mga mata ng prinsipe. Isang araw habang naglilibot nga si Veronica sa malawak na hardin ng palasyo, nakita niya si Prinsipe Ash na nag-iisa at tila malalim ang iniisip. Dahil sa kanyang likas na kabaitan, nilapitan niya ito. Kamusta po kayo, Prinsipe Ahmed? Tanong ni Veronica. Ayos lang, Veronica. Salamat nga pala sa pagtatanong. Sagot ng prinsipe, ngunit halata pa rin ang lungkot sa kanyang boses. Mawalang galang lang po Hindi naman po sa nangingialam ako. Pero may problema po ba kayo? Pwede ko naman po kayong tulungan if kailangan niyo po ng makakatulong. Tanong nga ni Veronica. Nagatubili ang prinsipe sa simula. Ngunit dahil sa tiwala nga na nabuo sa pagitan nila, nagpasya siyang magbukas ng kanyang puso. Hindi siya madalas mag-open up. Pero kapag si Veronica ang kaharap niya, hindi niya alam kung bakit maganang loob niya dito. Ikinuwento niya kay Veronica ang tungkol sa kanyang mga responsibilidad sa kaharian, ang presyon nga ng kanyang nararamdaman, at ang pangungulila sa kanyang yumaong ina. Nakinig si Veronica ng mabuti sa mga ikinuwento ng prinsipe. Hindi siya nagbigay ng payo, ngunit nagbigay siya ng pakikiramay at pag-unawa. Sa mga sandaling yun, mas nakita nga niya ang tunay na pagkatao ng prinsipe. Isang tao na may pusong marangal at maraming pinagdaraanan. Mula noon, mas naging malapit ang prinsipe kay Veronica. Madalas silang mag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap, karanasan, at ang pinagdaraanan nga. Natuklasan nila na sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa estado ng buhay, marami nga silang pagkakatulad sa kanilang paniniwala at pagpapahalaga. Alam mo, Veronica, humahanga ako sa dedikasyon mo. Masyado mong pinapahalaga ng trabaho mo. Kahit na nakikita ko na sobrang pagod ka na. Grabe pa rin yung dedikasyon mo
Para sa pangarap mo. Para sa pangarap mo sa pamilya niyo. Saad nga nito habang nakangiti. Biglang napatitig pa nga ito sa mukha ni Veronica. Alam mo, ang ganda mo. Biglang saad nga nito at halos mabulunan nga si Veronica kahit wala naman siyang iniinom. Bolero ka po pala. Syempre po trabaho ko naman yun eh. Hindi naman dapat ako tatamad-tamad. Ayoko naman po masayang yung binabayad niya sa akin. Sa paglipas ng mga araw hindi nila namalayan na ang kanilang pagkakaibigan unti-unting nauwi sa pagmamahalan. Ngunit dahil sa kanilang posisyon at sa mahigpit na batas ng kanilang kultura, pinili nilang ilihim ang kanilang nararamdaman. Hanggang sa dumating nga ang hindi inaasahang pangyayari na nagpabago sa kanilang mga buhay. Sa paglipas ng mga araw, ang pagkakaibigan nila Veronica at Prinsipe Ashmed mas lumalim pa nga talaga. Hindi na lamang sila basta magkasama sa hardin o nag-uusap sa mga hallway ng palasyo. Sila ay naging tunay na magkaibigan. Nagbabahagi ng kanilang mga pinaka-personal na iniisip at nararamdaman. May mga pagkakataon din na kapag minamaliit at kinukutya nga si Veronica, andyan palagi si Prinsipe Ash para ipagtanggol siya. Madalas silang magtagpo sa isang lihim na silid, aklatan sa palasyo. Isang lugaran na parehong nagbibigay sa kanila ng katahimikan at aliw. Doon sa gitna ng mga lumang aklat at may hinang liwanag ng mga kandila, nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga nakaraan, pangarap at mga pinagdaanan. Ikinuwento ni Veronica kay Prinsipe Ashmed ang tungkol sa kanyang buhay sa Tayabas. Ang hirap at saya ng lumaki sa isang malaking pamilya at ang kanyang pangarap na makapagtapos nga ng kanyang mga kapatid sa pag-aaral. Ibinahagi niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya, ang kanyang pangungulila sa kanila at ang kanyang determinasyon na magtagumpay para sa kanila. Sa kanyang mga kwento nakita ni Prinsipe Ashmed ang katatagan at kabutihan talaga ng puso ni Veronica. Humanga siya sa kanyang pagiging mapagpakumbaba, masipag at mapagmahal. Natanto niya na sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa estado nga ng buhay, marami silang pagkakatulad sa kanilang mga pinahahalagahan at paniniwala. Ikinuwento naman ni Prinsipe Ashmed kay Veronica ang tungkol sa kanyang buhay bilang isang prinsipe. Ang mga responsibilidad na nakaatang nga sa kanyang balikat at ang pressure na kanyang nararamdaman na maging karapat-dapat na tagapagmana ng kanilang kaharian. Ibinahagi nga niya ang kanyang pangungulila sa kanyang yumaong ina, ang kanyang relasyon sa kanyang ama at ang kanyang pagbinais na makahanap nga ng tunay na pag-ibig. Sa kanyang mga kwento nakita nga ni Veronica ang kalungkutan at pagod sa likod ng marangyang buhay ng prinsipe. Nakita niya ang isang tao na may pusong marangal at maraming pinagdaraanan. Natanto niya na sa kabila ng kanyang kapangyarihan at kayamanan mayroon din siyang pangangailangan para sa pagmamahal at pag-unawa. Sa kanilang mga pag-uusap, hindi lamang sila nagbabahagi ng kanilang mga kwento. Nagbibigay din sila ng suporta at lakas isa't isa. Tinutulungan naman ni Prinsipe Ashmed si Veronica na mapawi naman ang kanyang pangungulila at kalungkutan. Ngayon nga nasa hardin sila at sakto namang walang mga tao nga masyado sa mansyon. Nagulat na nga lamang si Veronica nang biglang bigyan nga siya ni Prinsipe Ash ng bulaklak nga na galing sa hardin na mismong siya pa nga talaga ang nagpatubo. Para sa akin to? Oo. Nakita kasi kita dyan kanina at alam ko na sobra yung pagod mo sa pagtatrabaho. Kaya kahit pa paano, para maibisan yun para sa'yo. Ibinigay nga nito ang bulaklak at halos namula nga ang pisngi ni Veronica. Salamat, sabi nga lamang niya. Sa paglipas ng mga araw hindi naging madali ang sitwasyon para kay Veronica.
ang lumalalim na pagkakaibigan at pagmamahala nila ni Prinsipe Ash hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng iba sa palasyo. Wala talagang sikreto ang hindi na ibubunyag. Isang kasamahan ni Veronica sa trabaho, si Soraya, ang matagal nang may lihim na pagtingin sa prinsipe. Ambisyosa, pero hindi nga busilak ang puso at gagawin ng lahat para masira lamang kung sino man nakakakuha sa kanyang kagustuhan. Dahil sa inggit at selos napansin niya ang kakaibang pagtingin at pagkakaunawaan sa pagitan ni Veronica at Prinsipe Ash. Minsan na rin kasi niyang nasaksihan kung paano nga mag-usap ang dalawa sa hardin. Hindi niya matanggap na isang ordinaryong katulong lamang din daw ang nakakuha sa atensyon ng prinsipe. Kaya naman nagpasya siyang gumawa ng paraan para mapaghiwalay sila. Alam ni Soraya ang mahigpit na ugnayan ng prinsipe sa kanyang tiyahin, si Sheikha Fatima, nakilala sa mahigpit na paninindigan sa tradisyon at kultura ng kanilang kaharian. Isang araw habang naglilingkod si Veronica, sa pagkainan nakita nga ni Soraya ang pagkakataon. Sinadya niyang marinig ni Sheikha Fatima ang matamis na pag-uusap ni Veronica at Prinsipe Ash. Meron po akong dapat ipaalam sa inyo. Kumot noong sa agpangan ni Soraya na may halong pag-aalala sa kanyang boses. Napansin ko po kasi na masyadong malapit po si Veronica sa prinsipe at sa tingin ko po meron silang lihim na relasyon. Nagulat nga at nagalit si Fatima sa kanyang narinig. Bilang isang mahigpit na tagasunod ng kanilang tradisyon, hindi niya matanggap ang ideya na ang kanyang pamangkin na isang prinsipe magkakaroon ng relasyon sa isang ordinaryong katulong at OFW. Agad siyang nagpatawag ng pulong kasama ang mga nakakatandang opisyal sa palasyo. Sigurado ka pa talaga dyan? Opo, sigurado po ako. Ilang araw ko din po silang inoobserbe. Hindi natin maaaring payagan ng ganitong kalapastangan na mangyari sa ating palasyo. Sabi nga ni Fatima na may matigas na tinig. Ang prinsipe ay may nakatakdang mapangasawa na mula sa marangal na pamilya. Hindi niya maaaring dungisan ang kanyang pangalan sa isang babaeng mababang estado, mariin at mapanuksong sa agna niya. Agad nga nilang ipinatawag si Veronica sa harapan mismo ni Fatima. Kinakabahan at naguguluhan nga si Veronica kung bakit siya pinatawag. Hindi niya alam na meron nang nagsumbong sa kanila. Veronica, meron kami natanggap na ulat na ikaw daw ay nagkaroon ng hindi nararapat na ugnayan sa prinsipe. Palaban na saad nga ni Fatima na may matalim na tingin. Labis naman itong ikinagulat ni Veronica. Hindi siya makapaniwala na mayroon palang nag-iisip ng ganito tungkol sa kanila ng prinsipe. Nais niyang ipagtanggol ang kanyang sarili ngunit alam niyang mahirap paniwalain ang mga ito sa kanyang simpleng salita. Hindi po totoo ang mga paratang na yan. Matalik na magkaibigan lang po kami ni prinsipe. Wala naman po kaming relasyon eh. Sabi ni Veronica na pilit pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. Totoo namang wala pa silang relasyon. Oo, may pagtitinginin sila, pero alam nila ang kanilang limitasyon. So ngayon, huwag mo na akong subukang lokohin, Veronica. Ang sabi ni Fatima na may pagbabanta pa nga sa kanyang boses. Mula ngayon, ipinagbabawal na kitang lumapit sa prinsipe. Kung lalabag ka sa utos na ito, mapapatawan ka ng mabigat na parusa. Nasaktan at nalungkot nga ng labis si Veronica sa mga nangyari. Hindi niya matanggap na dahil lamang sa inggit at maling akala, paghihiwalayin nga siya ng taong kanyang minamahal. Ngunit wala siyang nagawa, kundi sumunod na nga lamang sa utos ni Fatima. Alam niyang wala siyang laban sa kapangyarihan ng mga to. Hindi alam ni Prinsipe Ashmed ang nangyari. Walang kaalam-alam ang prinsipe sa pagpapatawag nga kay Veronica at sa pagbabawal na lumapit ito sa kanya. Kaya naman laking pagtataka niya nang napansin niyang parang isang linggo na ngang nakalipas, pero
hindi pa rin niya nakikita si Veronica. Araw-araw, naghahanap siya sa palasyo. Umaasang makita nga ito sa hardin. Sa silid-aklatan o sa anumang lugar kung saan sila madalas na magkita. Ngunit tila naglaho lamang ito. Nagtanong siya sa ibang mga katulong ngunit walang makapagbigay sa kanya ng malinaw na sagot. Naku, hindi ko po alam, prinsipe. Hindi ko po kasi siya nakikita nitong mga nakarang araw. Sabi pa nga ng isa sa mga katulong. Noong una kasi akala nga ni Ash ay hindi lang ito makita dahil busy nga sa trabaho. Pero nang tumatagal kinakabahan na nga siya at nagtanong na rin siya. Baka naman po abala lang po siya sa kanyang trabaho. Sabi naman ng isa pa. Ngunit hindi kumpinsido ang prinsipe. Alam niyang hindi basta-basta maglalaho si Veronica. Nang walang dahilan, may kutob siyang may nangyaring hindi maganda. Sa labis sa pag-aalala, hindi na nakapag-concentrate si Prinsipe Ash sa kanyang mga gawain. Madalas siyang mapatulala, wala naman iniisip ang dating masayahin at karismatikong prinsipe, naging tahimik at malungkutin. Isang araw pa nga, biglang bumukas na nga lamang ang kanyang pintuan pagkatapos may kumatok. Nagulat nga siya. Buo nga ang kanyang loob, akala niya si Veronica yun. Veronica? Pero paglingon niya, ang mayordoma lang pala. Napailing na nga lamang siya. Isang araw habang naglalakad siya sa hardin, tanong niya si Veronica. Ngunit hindi nga ito tulad ng dati. Mukhang malayong iniisip nito at tila umiiwas sa kanya. Veronica! Tawag niya ni Prinsipe Ash na may halong galak at pagtataka sa kanyang boses. Lumingon si Veronica at nagulat nang makitang prinsipe. Ngunit agad niyang binawi nga ang sarili at pilit na ngumiti. Prinsipe Ash, magandang araw po. Pagbibigay na nga lamang niya ng bate. Ngunit halata ang pagkailang sa kanyang boses. Saan ka ba napunta? Bakit hindi kita nakita nitong mga nakarang araw? Sobra akong nag-aalala sa iyo. Tanong nga ng prinsipe na may pag-aalala sa kanyang muka. Abala lang po sa trabaho. Sagot ni Veronica na hindi niya makatingin ng diretsyo sa prinsipe. Pero bakit ka umiiwas sa akin? May nagawa ba akong mali? Tanong nga ng prinsipe na puno ng pagtataka. Wala naman po. Wala po kayong nagawang mali. Sagot nga ni Veronica, ngunit patuloy pa rin sa pag-iwas. Hindi na nga nakatiis pa ang prinsipe, hinawakan nga niya ang kamay ni Veronica at tinignan nito ng diretsyo sa mga mata. Veronica, sabihin mo sa akin ng totoo. May nangyari ba? May problema ba? Sunod-sunod na tanong nga niya na may matigas ngunit malambing na tinig. Napaluha si Veronica, hindi niya alam kung paano sasabihin sa prinsipe ang nangyari. Natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Veronica, please, magtiwala ka sa akin. Nandito ako para sa iyo. Sabi nga ng prinsipe na pilit inalo nga ito. Dahil sa mga salita ng prinsipe, naglakas loob si Veronica na ikuwento ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa Soraya, ang sumbong nito at ang pagbabawal nga ni Fatima. Labis na nagalit ang prinsipe sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na magagawa ito ng kanyang tiyahin. Ngunit higit sa galit, labis nga siyang nalungkot para kay Veronica. Dahil malamang, siya ang mas maapektuhan nito dahil siya ang walang kapangyarihan. Hindi ko matatanggap to. Sabi ni prinsipe na puno ng galit at lungkot. Hindi nila maaaring paghiwalayin tayo. Mahal kita, Veronica. At gagawin ko lahat para sa'yo. Ang pangyayaring yun ay dumagdag sa lungkot ng prinsipe. Hindi lamang siya nag-aalala para kay Veronica kundi nalulungkot din siya sa katotohanang ang kanyang sariling pamilya ay naglalayo sa kanila. Sa mga salitang binitawan ni prinsipe, labis na nagulat si Veronica. Hindi niya inaasahan na maririnig niya mula sa mahal niya ang ganito. Sa kanyang isipan ng prinsipe ay isang mahal na tao na may nakatakdang mapangasawa na mula sa marangal na pamilya.
Hindi niya naisip na magkakaroon ito ng damdamin para sa isang ordinaryong katulong lamang na gaya niya. Maging ang prinsipe, nagulat sa kanyang mga nasabi. Sa kanyang pagkabahala at paghalala kay Veronica, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. May pahayag na nga sa wakas ang kanyang tunay na nararamdaman. Kung dati pinapakita lamang niya at walang kasiguraduhan, ngayon siya na nga mismong umamin. Sa unang pagkakataon, inamin niya rin sa kanyang sarili at sa iba na mahal niya si Veronica. Dahil sa kanilang pagtatapat, pareho silang natigilan. Namula ang kanilang mga mukha dahil sa tuwa at pagkailang. Ngunit sa kabila ng kagalakan na kanilang nararamdaman na natiling matatag si Veronica sa kanyang paninindigan. Alam niya na mahalaga sa kanya ang kanyang trabaho sa palasyo. Ito ang tanging paraan upang makatulong nga siya sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng relasyon kay Prinsipe Ash ay maaaring magdulot ng problema, hindi lamang sa kanila, kundi pati na nga rin sa kanyang pamilya. Kaya naman nagpasya si Veronica na lumayo. Agad siyang naglakad palayo sa prinsipe. Iniwan itong naguguluhan at nasasaktan. "Veronica, sandali!" Kinakabahang tawag na ni Prinsipe Ashmed. Ngunit hindi na nga siya nito nilingon pa. Napabuntong hininga ang prinsipe. Alam niya nasaktan nga niya si Veronica sa kanyang biglaang pagtatapat. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit umiwas ito sa kanya. Tinagdagan ng pangyayari niya ng lungkot ng prinsipe. Hindi lamang siya nag-aalala para kay Veronica kundi nalulungkot din siya. Sa katotohanan tila hindi nga siya kayang mahalin ng babaeng kanyang pinakamamahal. Makalipas ang 3 linggo, isang hindi inaasang pangyayari ang bumalot sa palasyo. Isang malaking pagdiriwang ang inihanda at isang pagdiriwang na hindi gugustuhin ni Prinsipe Ashmed. Ito ay ang anunsyo ng kanyang kasal sa prinsesa ng kalapit na kaharian ng Saudi. Ang pagkakasundo ng kasal ay isang tradisyonal na kaugalian sa kanilang kultura. Isang paraan upang mapagtibay nga ang ugnayan at mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng mga kaharian. Ngunit para kay Prinsipe Ashmed, ito ay isang parusa, isang pagkakait sa kanyang kalayaan at pag-ibig. Mula nang magtapat nga siya ng kanyang nararamdaman kay Veronica, hindi na nawala sa kanyang isipan ng dalaga. Ang kanyang matamis na ngiti, ang kanyang mga kwento tungkol sa kanyang pamilya, at ang kanyang katatagan sa harap ng paghihirap ay nakaukit na nga sa kanyang puso. Hindi niya matatanggap na ikakasal na nga siya sa iba, lalo na kung alam niyang meron nga siyang minamahal. Ngunit bilang isang prinsipe, alam niyang meron siyang tungkulin sa kanyang kaharian. Ang pagtanggi sa kasal ay maaaring magdulot ng kaguluhan at digmaan sa pagitan ng kanilang mga bansa. Kaya naman napilitan siyang sumunod at sa kagustuhan nga ng kanyang ama at ng nakatatandang opisyal ng palasyo. Sa araw ng pagdiriwang, buong palasyo abala sa paghahanda. Ang mga hallway pinalamutian nga ng mga makukulay na bulaklak at kumikinang na ilaw. Ang malaking bulwagan na puno ng mga mahahabang mesa na puno ng masasarap na pagkain at inumin. Ang mga musikero ay naghahanda ng kanilang mga instrumento upang tumugtog ng tradisyonal na musika. Bilang isang tagapagsilbi, nakita ni Veronica ang lahat ng mga paghanda. Ngunit hindi tulad ng iba, hindi siya masaya sa mga nangyayari. Sa halip nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Bakit siya nasasaktan sa kasal ng prinsipe? Hindi naman siya ang pakakasalan nito. Hindi naman siya mahal nito. O baka naman mahal niya ito. Ang realisasyon na yun ay parang kidlat na tumama sa kanya. Bigla nang naalalang mga panahon na magkasama sila ng prinsipe sa lihim na silid aklatan. Ang kanilang mga pag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap at pinagdaraanan at ang pagkakataon na nagpahayag ng kanyang pagmamahal sa prinsipe.
Naalala rin niya ang lungkot sa mga mata ng prinsipe nang sabihin nga nitong hindi niya tanggap na paghiwalayan sila at ngayon narito siya. Makikita ang prinsipe na ikakasal na nga sa iba. Hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan. Tila may malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Hirap nga siyang huminga. Nais niyang umiyak ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niyang wala siyang karapatan na magselos o magdamdam. Siya lamang ay isang ordinaryong katulong, samantalang ang prinsipe ay isang mahal na tao na may tungkulin sa kanyang kaharian. Sa gitna ng pagdiriwang nakita ni Veronica sa Prinsipe Ash, nakasuot ng marangyang kasuotan, gwapo at kaakit-akit. Ngunit sa kanyang mga mata nakikita ni Veronica ang lungkot, pagod, pagkadismaya, at kung ano-ano pang frustrations. Nais niyang lapitan ng prinsipe, kausapin at aluin, ngunit alam niyang hindi siya maaaring gumawa ng ganon. Pinagbabawal na nga siyang lumapit dito at wala nga siyang karapatan na makialam sa kanyang buhay. Napabuntong hininga na nga lamang si Veronica at patuloy na ginampanan ang kanyang tungkulin bilang isang tagapagsilbi. Kung sana hindi ganito ang buhay namin. Siguro, hindi mangyayari sa akin ito ngayon. Bakit naman ganito? Bakit sa kanya pa? At bakit umamin pa siya sa akin kung magpapakasal din pala siya sa iba? Ngunit sa bawat ngiti nga na kanyang ibinibigay sa mga bisita, nakatago ang sakit at pangungulila na kanyang nararamdaman. Ang pagdiriwang ay parang isang bangungot para kay Veronica. Sa bawat sayaw ng prinsipe at ng kanyang magiging asawa, sa bawat tawa ng mga bisita at sa bawat kanta ng mga musikero, lalong tumitindi ang sakit ng kanyang puso. Hindi niya alam kung hanggang kailan nga niya matitiis ang paghihirap na to. Ngunit alam niyang kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang pamilya. Kailangan niyang tapusin ang kanyang kontrata sa Saudi upang makabayad sa kanilang utang at makapagbigay ng mas magandang kinabukasan sa kanyang mga kapatid. Dapat hindi ako magpa-distract. Dapat alam ko pa rin ang priority ko. Hindi pwede. Hindi pwedeng sirain ako ng pagmamahal lang. Pagmamahal na ipinagbabawal. Napabuntong hininga na nga lamang si Veronica. Sa bawat araw na lumilipas, lalong naging mahirap kay Veronica ang magpanggap na okay lang siya. Matapos ang marangyang pagdiriwang yun, kung saan ipinagdiwang ang paghahanda sa kasal ni Prinsipe Ashmed sa prinsesa ng kalapit na kaharian, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa palasyo. Ngunit sa likod ng katahimikan yun, mayroong nagkukubling kalungkutan at paghihirap. Para kay Prinsipe Ash, ang pagdiriwang ay tila isang mahabang bangungot. Sa bawat ngiti na kanyang ipinapakita sa kanyang magiging asawa, sa bawat sayaw na kanyang isinayaw dito, sa bawat salita ng pangako na kanyang binitawan, lalo siyang nasasaktan. Alam niyang wala siyang magagawa kundi tanggapin ang kapalaran. Maghintay ka lang, Veronica. Matatapos din to at ipinapakangako ko balang araw magiging malaya din ako. Pero sa ngayon bilang isang prinsipe, meron nga siyang tungkulin sa kanyang kaharian. Ang tungkulin yun ay mas mahalaga pa kaysa sa kanyang sariling kaligayahan. Ngunit sa kanyang puso na natili nga ang pag-ibig niya para kay Veronica at never ngang natabunan na wala o nabawasan man lamang. Isang pag-ibig na hindi niya kayang kalimutan at isang tabi. Sa mga sumunod na araw, naging malungkotin at tahimik ang prinsipe. Hindi nga siya makakain ng maayos, hindi siya makatulog ng mahimbing, at madalas siyang mapag-isa sa kanyang silid, malalim ang iniisip. Napansin ng mga nakakatandang opisyal ng palasyo ang kanyang kondisyon. Nag-aalala nga sila sa kanyang kalusugan at nagpasya nga silang tawagin ang pinakamahusay na manggagamot sa kaharian upang suriin siya. Matapos ang masusing pagsusuri na tuklasan ng manggagamot, ng prinsipe ay nagkakaroon nga ng karamdaman dahil sa labis na kalungkutan at stress.
Pinayuhan siya nito na magpahinga at iwasan ang anumang bagay na maaaring magdulot sa kanya ng dagdag na pasakit. Ngunit paano niya maiiwasan ang pasakit kung ang pinakamalaking dahilan ng kanyang kalungkutan ay ang pagkawala ni Veronica sa kanyang buhay? Samantalang si Veronica patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang tagapagsilbi sa palasyo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging mahirap para sa kanya ang magpanggap na ayos lang siya. Ang pagkakaalam na nagkasakit ang prinsipe ay nagdulot sa kanya ng labis na pag-aalala. Nais niyang malaman kung ano ang kanyang kalagayan. Nais niyang makita ito at nais niyang alagaan ito. Ngunit alam niyang wala siyang karapatan na gawin ang mga bagay na iyon. Ipinagbawal na siyang lumapit sa prinsipe at wala siyang anumang posisyon sa buhay nito upang makialam sa kanyang kalusugan. Kaya naman, pinili niyang manatili sa kanyang tabi, naghihintay ng anumang balita tungkol sa kanyang kalagayan. Lumipas ang 3 araw mula nang magkasakit ang prinsipe. Sa panahong iyon, naging abala ang buong palasyo sa pag-aalaga sa kanya. Ang mga nakatatandang opisyal at ang kanyang magiging asawa ay palaging naroon upang bantayan siya at tiyakin na nakakainom siya ng kanyang mga gamot at nakakapagpahinga ng maayos. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pag-aalaga, hindi pa rin gumagaling ang prinsipe. Patuloy siyang nanghihina at naging mas malungkutin. Isang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang tagapagsilbi na nakatalaga sa paghahatid ng pagkain sa silid ng prinsipe ang nakatanggap ng isang emergency na tawag mula sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Nagmamadali siyang lumapit sa kanyang supervisor at nagpaliwanag ng kanyang sitwasyon. Kinailangan niyang sagutin ang tawag dahil kritikal ang kalagayan ng kanyang ina. Dahil sa kakulangan sa oras, napilitan siyang ipasuyo muna kay Veronica na ihatid ang pagkain ng prinsipe sa kanyang silid. Nag-alangan si Veronica sa simula, ngunit dahil sa pangangailangan ng kanyang kasamahan at sa kanyang sariling pagnanais na makita ang prinsipe, pumayag siya. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha ni Veronica ang tray na may pagkain at dahan-dahang naglakad patungo sa silid ng prinsipe. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, lalong lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin sa prinsipe. Natatakot siya na magalit ito sa kanya dahil sa kanyang paglabag sa utos ni Sheikha Fatima. Ngunit higit sa lahat, natatakot siya na makita itong naghihirap at hindi niya kayang tulungan. Nang makarating siya sa harap ng silid ng prinsipe, huminga siya ng malalim at kumatok sa pinto. "Pasok!" Sagot ang isang mahinang tinig mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pumasok sa silid. Tumabad sa kanya ang isang nakahingang prinsipe, maputlato lang, lakas. Nagulat at nag-aalala si Prinsipe Ahmed nang makita si Veronica sa kwarto niya. Hindi niya inaasahan na ito ang mag-aatid sa kanyang pagkain. "Veronica?" Mahinang sabi nga niya na may halong pagtataka sa kanyang boses. Kamusta nga po pala kayo, Prinsipe Ash?" Kasual na tanong na nga lamang ni Veronica na pilit pinapanatili ang kanyang kalmadong boses. "Obviously, hindi ako maayos, Veronica. Sobra akong nangihina at nalulungkot." Diretsa ang sagot nga ng prinsipe na may malungkot na tinig. "Alam ko naman po yun. Nabalitaan ko pong tungkol sa inyong karamdaman." Malungkot na sabi ni Veronica na nag-aalala para sa kanya. "Dahil lang to sa iyo, Veronica. Dahil sa pagkawala mo sa buhay ko." Sabi nga ng prinsipe na nakatingin ng diretso sa kanya. Natigilan si Veronica sa mga sinabi ng prinsipe. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Bawal tong ginagawa nila. Pero sana sa nakaw na saglit na to, kahit papaano mabawasan nga ang lungkot nila parehas. "Prinsipe," mahinang sabi niya.
Veronica, please. Huwag mo na akong tawaging prinsipe. Ash na lang. At huwag ka nang magpopo sa akin. Hindi ako sanay na ganito tayo mag-usap. Alam mo bang miss na kita? Sabi pa nga ng prinsipe na may pakiusap nga sa kanyang boses. Tumango si Veronica. Ash. Sabi nga niya na bahagyang namumula. Veronica, mahal kita. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Ikaw lang ang nagbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Sabi pa nga ni Ashmed na nagsasalita mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Napaluha si Veronica sa mga sinabi ni Ashmed. Hindi niya kalain na marinig nga muli ang mga salitang yun mula rito. Ashmed, mahal din kita. Matagal ko na itong nararamdaman. Pero natatakot ako sa sasabihin ng pamilya mo. Sa sasabihin ng kaharian mo. Natatakot ako mapahamak ka dahil sa akin. Sabi ni Veronica na umiiyak habang nagsasalita. Hindi ako papayag na mapahamak ka, Veronica. Gagawin kong lahat para sa atin. Haharapin natin ang lahat ng pagsubok. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang paghiwalayin tayo ng kahit na sino. Sabi pa nga ni Ashmed na pilit na bumabangon nga mula sa kanyang kama upang lumapit kay Veronica. Pero Ashmed, ikakasal ka na. Paano natin tumalulutas? Tanong nga ni Veronica na puno nga ng pag-aalala. Hindi ako papayag na matali sa isang kasal na hindi ko gusto. Gagawin kong lahat para makawala sa pagkakasundong to. Sagot nga ni Ashmed na may determinasyon sa kanyang boses. Pero paano ang kaharian mo? Ang pamilya mo? Tanong nga ni Veronica. Alam kong magagalit sila, pero mas mahalaga sa akin ang kaligayahan ko at ang kaligayahan natin. Handa akong talikuran ng lahat para sa'yo. Sabi nga ni Ashmed at hinawakan pa nga ang kamay ni Veronica. Hindi ko hahayaan na talikuran mo ang lahat para sa akin, Ashmed. Hindi ako makasarili. Sabi nga ni Veronica habang umiiling. Kung gano'n, anong gagawin natin? Tanong nga ni Ashmed na nagugulahan nga. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Isang paraan na hindi tayo masasaktan. At hindi rin masasaktan ang pamilya mo at ang kaharian mo. Lahat ng mga umaasa sa'yo. Seryosong sabi nga ni Veronica. Matagal silang nag-isip, nag-usap at nagplano at alam nilang hindi magiging madali ang kanilang gagawin. Ngunit handa nga silang harapin ang anumang pagsubok para sa kanilang pag-ibig. Sa mga sumunod na araw, nagkunwari nga silang walang nangyari. Itinago nila ang kanilang nararamdaman at nagpatuloy nga sa kanilang mga tungkulin sa palasyo. Ngunit sa likod ng kanilang pagkukunwari patuloy nga silang nagpaplano at naghahanap ng paraan upang malutas ang kanilang problema. Isang araw nga naisipan ni Veronica na kausapin ang mga magulang ni Ashmed. Alam niyang mahirap nga itong gawin, ngunit naniniwala siyang kung magpapaliwanag siya ng maayos at magpapakita ng kanyang tunay na nararamdaman, mauunawaan nga siya ng mga to. Ashmed, kailangan kong gawin to para sa atin. Sabi nga ni Veronica. Mag-ingat ka, Veronica. Andito lang ako para sa'yo. Sabi naman ni Ashmed na nag-aalala nga para sa kanya. Buong tapang na humarap si Veronica sa hari at bagong Rina. Ang pangalawang asawa nga sapagkat patay na ang tunay na ina ni Ashmed. Ikinuwento niya ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya at ang kanyang pagmamahal kay Ashmed. Ipinakita niya ang kanyang katatagan, kabaitan at pagmamahal talaga sa prinsipe. Sa una, nagalit at hindi nga sila naniwala. Ngunit nang makita nga nilang sinseridad ng mga mata ni Veronica at ang tunay na pagmamahal nito sa kanilang anak, unti-unti silang lumambot. Hindi namin nakalain na may isang katulad mo na magmamahal sa aming anak ng ganito. Sabi nga ng Reyna, nakikita namin ang iyong kabutihan at katapatan at nakikita rin namin kung gaano kakamahal ng aming anak. Sabi pa ng hari. Matapos ang mahabang pag-uusap, nagpa siya ang hari at Reyna. Nabigyan sila ng pagkakataon ngunit mayroon nga silang isang kondisyon. Kung talagang mahal ninyo ang isa't isa, kailangan niyong patunayan to. Kailangan niyong harapin ang lahat ng pagsubok na darating sa inyong buhay.
Sabi pa nga ng hari, "Handa po kami. Handa kaming gawin ng lahat para sa aming pag-ibig." Sagot ni Veronica na may matapang nga na tinig. Sa tulong ng pamilya ni Ashmed, nakahanap nga sila ng paraan upang makawala sa pagkakasundo ng kasal. Ngunit hindi ito naging magdali. Kinailangan nga nilang harapin ang galit ng ibang mga kaharian at ang pagtutol nga ng ilang mga opisyal sa kanilang sariling kaharian. Ngunit sa huli, hindi sa kanilang pagmamahalan, katatagan at suporta ang kanilang pamilya. Nagtagumpay sila. Nakawala sila sa pagkakasundo ng kasal at nakamit ang kanilang kalayaan. Ngunit ang kanilang paglalakbay, hindi pala nagtatapos doon. Alam nilang kailangan pa nilang patunayan ang kanilang sarili sa kaharian at sa kanilang mga tao. Maraming salamat, mahal. Maraming salamat sa pagiging matapang mo. Pero kailangan nating ipakita sa kanila na hindi tayo nagkamali sa ating ginawa, sa ating pinaglaban, at sa ating pagpili sa isa't isa. Sabi pa nga ni Ashmed. Oo naman, Ashmed, at gagawin yun natin ng magkasama. Sagot ni Veronica na hawak ng kanyang kamay. Habang nasa kwarto nga sila ni Ashmed, biglang nagsalita ng lalaki. Mas mawawala ang pagod ko pag malapit ka sa akin. May napanuksong ngiti na saad nga nito. Hindi nakasagot si Veronica. Sa sinabi ng prinsipe, naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mukha at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nakita ni Ashmed ang reaksyon ni Veronica at hindi niya napigilan ang kanyang sarili na lumapit palalo dito. Veronica, mahinang sabi niya na nakatitig ng malalim sa mga mata nito. Hindi nakagalaw si Veronica. Naramdaman niya ang init ng hininga ng prinsipe sa kanyang mukha at ang kuryente na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Sa isang iglap, hindi na nakapag-isip si Veronica. Ang kanyang nararamdaman para kay Ashmed, ang kanyang kagalakan sa pagkausap sa hari at reyna, at ang kanyang pagnanais na mapalapit dito ay nagsama-sama sa kanyang puso. Bigla na lamang niyang niyakap ang prinsipe. Nagulat si Ashmed sa kanyang ginawa. Ngunit bago pa siya makapag-react, hinalikan siya ni Veronica. Ang halik na iyon ay hindi katulad ng anumang halik na natanggap niya noon. Ito ay puno ng damdamin, pagmamahal at pagnanasa. Naramdaman niya ang lambot ng mga labi ni Veronica, ang init ng kanyang katawan, at ang kuryente na dumadaloy sa pagitan nila. Hindi nakapalag si Ashmed. Sa halip, tumugon siya sa halik ni Veronica. Hinawakan niya ang kanyang baywang at hinapit siya palapit sa kanya. Ang halik ay naging mas matindi. Naramdaman nila ang pag-aagawa ng kanilang mga dila, ang pabilis na paghinga, at ang pagnanais na mapalapit pa sa isa't isa. Sa mga sandaling iyon, nawala ang kanilang kamalayan sa kanilang kapaligiran. Wala silang pakialam sa kanilang posisyon, sa kanilang mga tungkulin, o sa anumang bagay sa mundo. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang kanilang pagmamahalan at ang pagnanais na mapag-isa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang hinihingal at namumula. Nakatingin sila sa isa't isa na may pagtataka at pagkamangha. Veronica, mahinang sabi ni Ashmed na hindi makapaniwala sa nangyari. Ashmed, sagot ni Veronica na nahihiya ngunit masaya. Hindi na sila nakapagsalita pa. Alam nila na ang halik na yon ay nagpabago sa kanilang relasyon magpakailanman. Sa mga sumunod na sandali, ang silid ay napuno ng matinding damdamin at pagnanasa. Ang halik na nagsimula sa pagtataka at pagkamangha ay unti-unting nauwi sa isang mas malalim at mas intimate na tagpo. Hindi na napigilan ni Prinsipe Ashmed ang kanyang sarili. Sa bawat haplos at halik na ibinibigay niya kay Veronica, lalong tumitindi ang kanyang pagnanais na mapalapit pa dito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang laylayan ng kanyang kasuotan
at mahinahon itong hinubad. Nahihiya, ngunit natutukso. Tinulungan siya ni Veronica. Naramdaman niya ang init ng kanyang katawan at ang lakas ng kanyang mga bisig habang inaalis nito ang kanyang kasuotan. Nang tuluyan ng maalis ang kanilang mga saplot, pareho silang natigilan. Nakatingin sila sa isa't isa na may pagkamangha at paghanga. Naramdaman nila ang kahihiyan sa kanilang pagkakalantad, ngunit higit pa roon, naramdaman nila ang matinding pagnanais na mapag-isa. Dahan-dahan na hinawakan ni Ashmed ang kamay ni Veronica at iginaya siya patungo sa kama. Magkahawak kamay silang nahiga doon, nakatitig sa isa't isa na may pagmamahal at pagnanasa. Hinaplos ni Ashmed ang mukha ni Veronica at marahang itong hinalikan. Ang halik na ito ay iba sa mga nauna nilang halik. Ito ay mas malalim, mas sensual, at mas puno ng pangako. Tumugon si Veronica sa halik ni Ashmed. Naramdaman niya ang lambot ng kanyang mga labi, ang init ng kanyang hininga, at ang kuryente na dumadaloy sa kanilang mga katawan. Hindi nagtagal, naging mas mapusok ang kanilang mga halik. Naramdaman nila ang pag-aagawan ng kanilang mga dila, ang pabilis na paghinga, at ang pagnanais na mapalapit pa sa isa't isa. Hindi mapigilan ni Veronica ang kanyang sarili na tumugon sa mga haplos ni Ashmed. Napapikit siya sa sarap at napahinga ng malalim. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang buong katawan at ang pagnanais na mapalapit palalo sa prinsipe. Sa mga sumunod na oras, pinagbigyan nila ang init ng kanilang mga katawan. Nagsama sila sa isang tagpo na puno ng pagmamahal, pagnanasa, at pag-iinit. Naramdaman nila ang pag-isa ng kanilang mga puso at katawan, ang pagkakaroon ng tunay na koneksyon na hindi nila malilimutan. Nang matapos ang kanilang tagpo, pareho silang nakahiga sa kama, hinihingal at masaya. Nakatingin sila sa isa't isa na may pagmamahal at pasasalamat. Hindi ko akalain na mangyayari sa akin to, Veronica. Sabi nga ni Ashmed, nakangiti nga ng matamis. Hindi ko nga rin nakalain pero masaya ako na nangyari to. Na nakangiti ang kanyang mga mata. Alam nila na ang gabing yun ay nagpabago nga sa kanilang relasyon. Magpakailanman, naging mas malalim ang kanilang pagmamahalan, mas matindi ang kanilang pagnanasa, at mas matibay ang kanilang pangako sa isa't isa. Ngunit ang kanilang paglalakbay hindi pa pala natatapos doon. Alam nilang kailangan nga nilang patunayan ang kanilang sarili sa kaharian at sa mga tao. Kinabukasan gumising si Prinsipe Ashmed na may masayang aura at masigla. Ang kanyang mga mata kumikinang sa kagalakan na ang kanyang ngiti ay abot tenga. Mula nang makasama niya si Veronica, nung nakaraang gabi, bumalik ang kanyang sigla at lakas. Napansin ng Hari at Reyna. At tuwang-tuwa nga talaga sila nung makita nga itong masaya at mabuti ang pakiramdam. Anak, napakaganda ng gising mo ngayon Anong dahilan ng iyong kasiyahan? Tanong pa nga ng Hari na may mapagmasid na tingin. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo dahil pinayagan niyo po kami sa pagmamahala namin ni Veronica. Hindi ko po akalain na mauunawaan niyo kami. Nagkatinginan ng Hari at Reyna at sabay nang umiti. Anak, matagal na naming napapansin ang iyong kalungkutan. At nung makita namin si Veronica at marinig ang kanyang kwento, nakita namin ang kanyang kabutihan at katapatan. Alam naming mahal ka niya. Mahal mo siya. Kaya naman nagpa siya kaming bigyan kayo ng pagkakataon. Sabi nga ng Reyna na may malambing na tinig. Salamat po, Ina. Hindi ko po kayo bibiguin. Mamahalin ko po si Veronica at papatunayan ko po sa lahat na karapat-dapat siya sa aking pagmamahal. Sabi nga ng prinsipe na may matapang na tinig. Pero syempre hindi lahat ay masaya sa nangyayari. Ang tiyahin ng prinsipe na si Fatima hindi matanggap ang pagkakasundo ng kanyang pamangkin at ng isang ordinaryong katulong. Hindi ako papayag na dumisan ang babae niya ng ating barangal na pamilya.
Hindi maaaring magpakasal ang isang prinsipe at ang isang katulong. Sabi nga ni Fatima na may galit nga sa kanyang boses. Sinubukan nga siyang paliwanagan ng reyna at hari, ngunit matigas talaga ang paninindigan niya. Para daw yun sa pamilya nila. Hindi ko kayo mauunawaan. Dapat ikinasal si Ashmed sa isang prinsesa, hindi sa isang katulong na walang pinag-aralan at walang kayamanan. Ikinasal na nga dapat siya, di ba? Pero tinapos nyo ang nangyari. Nagsayang lang tayo ng panahon. Dahil sa pagtutol nga ng kanyang tahin, napilitan nga si prinsipe na harapin to. Alam niyang kailangan niya ipagtanggol ang kanyang pag-ibig at patunayan na karapat dapat si Veronica sa kanyang puso. Lumipas ang 2 buwan mula nang maganap nga ang hindi malilimutang gabi sa silid ng prinsipe. Sa panahong yun ay mas malapit pa nga si Veronica at prinsipe sa isa't isa. Patuloy ang pinaglaban nga ang kanilang pag-ibig sa harapan nga ng pagtutol ng iba, lalo na nga ni Fatima. Ngunit sa kabila ng kanilang kasiyahan at pagmamahalan, isang hindi inaasahang pangyayari ang muling sumubok sa kanilang relasyon. Isang araw, nagsimulang makaramdam ng kakaibang pakiramdam si Veronica. Madalas siyang mahimatay, sumakit ang kanyang ulo at wala siyang ganang kumain. Sa una, inakala niyang pagod lamang siya dahil sa kanyang trabaho sa palasyo. Ngunit sa paglipas ng mga araw, lalong lumala ang kanyang mga sintomas. Nagsimula siyang makaranas ng pagduduwal tuwing umaga at pagkaantok sa buong araw. Nagbago rin ang kanyang panlasa at naging sensitibo siya sa ilang mga amoy. Dahil sa kanyang mga nararamdaman, nagsimulang maghinala si Veronica. Naalala niya ang mga sintomas na ito na nararanasan din ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak na nagdadalang tao. Natakot siya sa posibilidad na nagdadalang tao siya, ngunit pinilit niyang ibaliwala ang kanyang hinala. Alam niyang mahirap ang kanyang sitwasyon. Isa lamang siyang ordinaryong katulong at ang ama ng kanyang dinadala ay isang prinsipe. Paano niya sasabihin ito sa prinsipe? Paano niya ito sasabihin sa hari at reyna? At paano niya haharapin ang galit at pagtutol ni Sheikha Fatima? Dahil sa kanyang takot at pangamba, pinili ni Veronica na ilihim ang kanyang nararamdaman. Tanging ang kanyang kasamang tagapagsilbi at kababayan na si Mary Ann ang kanyang pinagsabihan. Si Mary Ann ay nag-alala para kay Veronica. Alam niya ang hirap na pinagdadaanan ng kanyang kaibigan at ang posibilidad na mas lalong maging mahirap ang kanyang sitwasyon kung totoo ang kanyang hinala. Veronica, kailangan mong sabihin to kay Prinsipe Ashmed. Karapatan niyang malaman. Sabi nga ni Mary Ann. Hindi ko kaya, Mary Ann eh. Natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Natatakot din kasi ako na baka itakwil niya ako at ang dinadala ko. Sagot nga ni Veronica na umiiyak. Hindi ka niya itatakwil, Veronica. Mahal ka niya. At alam kong panahalagutan niya ang kanyang responsibilidad. Sabi nga ni Mary Ann, napilit na pinapalakas ang loob ni Veronica. Ngunit manatiling matigas si Veronica. Ayaw niyang ilagay sa alanganin ng prinsipe. Alam niyang mahalaga ang prinsipe, ang kanyang pamilya at ang kanyang kaharian. At ayaw niyang maging dahilan siya ng gulo sa buhay nito. At mas lalo na't dahil napalapit na nga rin siya sa reyna at hari na talaga namang tumanggap sa kanya sa kung sino siya. Hihintayin ko na lang ang tamang panahon, Mary Ann. Sa ngayon, kailangan ko talagang itago to para sa aming dalawa. Ayoko silang mapahamak. Sabi pa nga ni Veronica na puno ng determinasyon. Sumunod na nga lamang si Mary Ann sa kagustuhan ni Veronica. Ngunit patuloy siyang nag-alala para sa kanyang kaibigan. Alam niyang mahirap ang sitwasyon nito at mas lalo itong magiging mahirap kung patuloy nga niyang lilihimin ang kanyang dinadala at wala naman sikretong hindi nabubunyag. Paniguradong kukuyugin nga siya ng mga sumusuporta sa hari at reyna
Ganun din sa prinsipe. Ngunit gaya nga ng madalas na mangyari sa kwento, hindi nawawala ang problema at ang kontrabida. Sa hindi inaasang pagkakataon narinig lahat ni Soraya ang inggitero na katulong ang pag-uusap ni na Veronica at Mary Ann. Ano? Buntis ka? Bulalas nga ni Soraya na hindi nga napigilang magsalita. Nang marinig ang huling bahagi ng kanilang usapan, napapitlag na nga lamang ang dalawa. Nagulat nga sila. Mabilis nga silang lumingon at nakita si Soraya na nakatayo sa likod ng isang malaking halaman. Halata sa mukha nito ang pagkagulat at pagkaintriga. Soraya, hindi mo pwedeng sabihin to sa iba. Lalo na kay Fatima. Mapapahamak si Veronica. At pati na rin ang prinsipe. Gusto mo ba yun? Pakiusap nga ni Mary Ann na lumapit kay Soraya. Ngunit matigas ang mukha ni Soraya. Bakit hindi ko sasabihin? Ito ang matagal ko nang hinihintay. Ang malaman na may lihim siyang tinatago. At ang lihim na ito ang sisira sa kanya. Sagot nga nito na may ngisi sa labi. Soraya, please, maawa ka. Hindi mo alam na ang pinagdadaanan ni Veronica. Napakahirap ng kanyang sitwasyon. Pakiusap nga nito na lumapit din sa kanila. Ha? Maawa? Bakit ako maawa sa kanya? Siya ang dahilan kung bakit hindi ako pinapansin ni Prinsipe Ashmed. Siya ang dahilan kung bakit ako napahiya sa harapan ng lahat. Sagot pa nga ni Soraya na puno ng galit. Hindi ko to ginusto, Soraya. Hindi ko ginustong mahalin ako ni Prinsipe Ashmed. Nangyari lang to. Paliwanag pa nga ni Veronica. Tumigil ka nga sa kasinungalingan mo, Veronica. Alam kong ginayuma mo siya. Alam kong pinaniwala mo siyang mahal mo siya para makuha mo ang gusto mo. Paratang pa nga ni Soraya. Hindi kita kayang paniwalaan, Soraya. Hindi ako katulad mo. Hindi ko kailanman magagawa ang mga bagay na sinasabi mo. Sagot pa nga ni Veronica na nasasaktan sa mga paratang ito. Tama na yan. Wala tayong mapapala kung mag-aaway tayo dito. Soraya, please. Huwag mong sabihin kay Fatima ang narinig mo para marinig itong pabor sa akin. Pakiusap nga ni Mary Ann. Pag-iisipan ko. Pero hindi ako nangangako Dahil na't alam kong ito ang maglalayo kay Veronica kay Prinsipe Ashmed. Sagot pa nga ni Soraya at tinalikuran na nga sila. Nang umalis si Soraya, napaupo na lamang si Veronica sa sahig na umiiyak. Anong gagawin ko, Mary Ann? Anong gagawin ko kung malaman ito ni Sheikha Fatima? Tanong pa nga niya na puno ng takot. Huwag kang mag-alala, Veronica. Hindi natin mahayaan na mangyari yun. Mag-iisip tayo ng paraan. Sagot nga ni Mary Ann at niyakap niya ang kanyang kaibigan. Ngunit, hindi nila alam, huli na pala ang lahat. Agad na pumunta nga si Soraya sa tanggapan ni Fatima at kinuwento nga ang lahat. Sheikha Fatima, may sasabihin po ako sa inyo. Isang bagay po na ikagagalit niyo talaga ng sobra. Sabi pa nga ni Soraya na may ngisi sa labi. Ano yun? Sabihin mo na kaagad. Sagot nga ni Fatima na nagtataka nga sa kanyang kinikilos. Si Veronica po buntis po siya at si Prinsipe Ashmed po ang ama. Sabi nga ni Soraya na tila nagwagi nga sa isang laban. Galit na galit si Sheikha Fatima sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na magagawa nga ito ni Veronica sa kanyang pamangkin. Hindi niya matatanggap na magkaroon ng anak ang prinsipe sa isang katulong. Hindi ito maaari. Kailangan natin gawin ng lahat upang paghiwalayin sila. Hindi ko hahayaan na dungisan ng babae niya ng ating pamilya. Sabi ni Fatima na puno ng galit. Ano pong gagawin natin, Sheikha Fatima? Tanong pa nga ni Soraya na nagpapanggap nga na nag-aalala. Tatawagin ko si Veronica sa aking tanggapan. At sasabihin ko sa kanya ang lahat ng masamang posibleng mangyari sa kanya sa pagbubuntis ng walang kasal. Sagot nga ni Fatima na may masamang balak. Kinakabahan na pumunta si Veronica sa tanggapan nga ni Fatima nang ipatawag nga siya nito. Hindi niya alam kung bakit siya pinatawag pero may kutob nga siyang may kinalaman nito sa nalaman ni Soraya.
Maupo ka, Veronica. Malamig na sabi nga ni Fatima nang makapasok nga siya sa tanggapan. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, Fatima? Tanong nga ni Veronica, napilit pinapanatili ang kanyang kalmadong boses. Alam ko ng lahat, Veronica. Alam ko na buntis ka. At alam ko ni si Ashmed ang ama. Sabi nga ni Fatima na walang kahit na anong awa sa kanyang mga mata. Nanlumo si Veronica sa kanyang narinig. Alam niyang ito na ang katapusan. Wala nga siyang magagawa. Paano niyo po nalaman? Tanong niya na nanginginig nga ang boses. Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga alam ko na. At hindi ako papayag na magpatuloy ito. Sagot nga ni Shika Fatima. Anong gusto niyong gawin ko? Tanong ni Veronica na umiiyak. Ang gusto ko lang umalis ka. Umalis ka sa palasyo. Umalis ka sa buhay ni Ashmed at bumalik sa Pilipinas. Mas makabubuti ito para sa inyo ng anak mo. Sabi nga ni Fatima. Pero paano po si Ashmed? Mahal po namin ang isa't isa. Paano ang anak ko? Anak din siya ng prinsipe. Sabi nga ni Veronica. Hindi ka kailanman matatanggap ng pamilya namin, Veronica. At hindi rin matatanggap ang anak mo. Kung mananatili ka dito, mas lalo kang mapapahamak. At mas lalo kang mapapahamak kung malaman ito ng publiko. Pananakot nga ni Fatima. Anong gusto niyong gawin ko? Sabihin niyo at gagawin ko ang lahat basta tuwag lang ninyong saktan ang anak ko. Naluluhang pakiusap nga ni Veronica at lahat gagawin niya para sa anak niya. Tutulungan kitang makabalik sa Pilipinas. Bibigyan kita ng pera. Aayusin ko ang iyong papeles. Basta pumayag ka lang na umalis. At huwag nang babalikan si Ashmed. Sabi nga ni Fatima. Wala nang nagawa si Veronica kundi ang sumunod. Alam niyang tama ang Sheikha Fatima. Mas makabubuti nga siguro kung lumayo na lang siya. Ngunit sa kanyang puso, hindi niya kayang iwan si Prinsipe Ashmed. Hindi niya kayang iwan ang lalaking kanyang minamahal at ang ama ng kanyang dinadala. At tuluyan nang nakarating si Veronica sa Pilipinas. Sa wakas, nakatapak na siya sa sariling lupa, malayo, sa marangyang palasyo, ngunit malapit sa kanyang pamilya. Dahil sa malaking halaga na ibinigay ni Sheikha Fatima, isang halaga na sanay para sa kanyang katahimikan. Umuwi siyang may bahagyang kaginhawahan sa buhay. Pagdating sa kanyang